Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Kuya Don. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking mga tanim ngayon sa rooftop na naka-self-watering o ito yung mga nakasabit sa bandang itaas ng aming rooftop. Ito yung mga seedlings o kaka-transplant ko pala ng mga pechay kagabi. At ito yung red Russian kale. Ito naman yung syempre yung isa sa paborito natin, yung kangkong at saka yung Tuscan kale, isa rin sa mga pinakamasustansyang gulay, at saka siyempre yung ating paborito, yung lettuce na calorosa. At doon sa dulo, ando naman po yung mga cherry tomato na itinanim natin sa mga bote ng soft drinks. Ayan, aakit po tayo at para makita nyo ng malapitan kung ano yung mga nakatanim doon sa bandang itaas. Ayan, ito po yung aking mga cherry tomato na itinanim ko lang sa mga bote ng soft drinks. Ang cherry tomato naman ay syempre hindi siya gaano lumalaki. Yung mga bunga niya ay maliliit lang. Syempre maraming klase yung cherry tomato, at itong cherry tomato, ito po yung variety na cutie pie. At pwede na po siya sa kahit sa mga pinaglagyan lang ng soft drinks, pwede na po siyang lumaki at saka magkaroon ng bunga. Ito po ay mga 20 days after transplanting. So siguro mga 10 days pa magkakaroon na siya ng mga bulaklak na magiging bunga. At syempre doon sa katabi niya, ito po yung pinakita natin kanina. Ito po yung mga lettuce na calorosa, isa sa mga pinakapaborito kong klase ng lettuce. Ang calorosa po ay yun nga lang, mabilis siyang pumait. Kailangan 25 to 30 days, kailangan maanin na natin siya. After 30 days, ayun, mag-uumpisa na pong pumait yung kanyang mga dahon. Kaya importante na mataba yung lupa na gagamitin natin para mabilis siyang lumaki. Kasi kung halimbawa, 25 days na siya tapos maliit pa, syempre hindi pa natin siya aanihin. So mag-aantay tayo hanggang sa lumaki. Ayun, tatanda na po siya at posible na pumait na yung mga dahon. Pero kung sakali man na pumait, ang gawin nyo lang, halimbawa, nagtanim kayo ng lettuce tapos pumait na siya, painitan nyo lang ng tubig, pwede nyo ilagay kung nag-i-stir fry kayo, pwede nyo ilagay yan dyan. Kaunting-kaunti lang, ilang minuto lang, tapos hanguin nyo na, mawawala na po yung pait niyan. At yun sa dulo, ayan, ito po yung Tuscan kale. Lilipat tayo doon, ayun, para medyo malapit. Alin tayo kanina doon at tumawid tayo dito. Ito yung lettuce calorosa, at para makita nyo ng malapitan, ito po yung mga tanim nating kale na Tuscan kale. Tinatawag din itong dinosaur kale. Ito ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. Kaya lang ito ay medyo bata pa. Sa tansya ko ito ay mga 21 days after transplanting. So inaabot ito ng mga 1 buwan at kalahati bago natin siya anihin. Pero itong mga ganitong klase, pwede na yan. Kung wala na tayong ulam, pwede na pong kainin yan. Pero syempre sayang naman, kailangan i-maximize natin yung lapad ng mga dahon, kasi ito talagang lumalaki po yan. At kaya ang ginagawa ko lang sa isang bote ng soft drinks, mga 2 lang yung itinatanim ko, kasi kapag lumaki na o lumapad na yung mga dahon, medyo siksika na sila. Ayan, meron po tayo dito hanggang doon sa dulo. At syempre yung katabi niya, ito po yung kangkong, upland kangkong, o tinatawag na Chinese kangkong. Isa ito sa mga hindi nawawala sa aking garden, kasi marami itong gamit sa kusina. Pangalawa, pwede mo siyang, ang ginagawa ko kasi, minsan ginagataan ko, minsan inaadobo, o kaya naman nilalagay lang sa mga lutuin na may sabaw. Ito po ay pwede nang anihin, pero lumalapad pa po ang mga dahon nito basta mataba lang yung lupa. At saka ayun, gagaya na sinabi ko, kung sakaling kailangan nyo na, pwede na po tayong mamitas ng dahon yan. Pero hanggat maaari, i-maximize natin yung size ng mga dahon bago natin anihin. Ang Chinese kangkong ay kung tutuusin, ito ay isang beses lang talaga dapat inaani. Kaya kung mapapansin nyo sa mga bilihan sa palengke, kung sakaling may makita kayo na nagbebenta nito, kasama yung ugat.
para alam ng buyer na ang binili nila ay Chinese kangkong o upland kangkong. Kasi sabi ng iba, yung daw ugat ay kinakain pa at mas masustansya pa kesa doon sa mga dahon. Pero isang beses ko lang itong trinay. Yun, masarap naman yung mga ugat niya. At saka doon ayun, sa banda doon, ito naman yung red kale. Papakita ulit natin, lilipat tayo doon. Ayan, aapak ako dito. Ayan. Ito papakita ko na rin, ito po yung aking mga tanim na alugbati. Ayan, kung mapapansin nyo, dalawa yan. Ito yung green yung stem at saka yung purple. Ayan, marami po yan. Ito po, pwede na talaga siyang anihin. Ayan, kaya lang hinihintay ko muna siyang maipakita sa inyo bago ko pitas-pitasin. Pero bukas, pwede ko na siyang i-harvest. Yung mga maliliit na dahon, ginagawa ko lang siyang salad. Pwede ko siyang isama sa lettuce o kaya naman sa pipino. Pero yung mga malalaki, ayun na minsan na isinasama namin sa munggo o kaya naman ay kahit na anong klaseng lutuin, stir fry o kaya naman ilagay nyo lang ng bahagya sa pinakulaang tubig tapos pwede nyo na siyang kainin. Ayan, lilipat po tayo doon para makita natin ng malapitan yung red Russian kale. Ito yung red Russian kale. Ayan, maaaring magtataka kayo bakit tinawag na red Russian kale yan, hindi naman talaga siya red. Ang pagiging red niya po, kaya siya tinawag na red Russian kale, ay dahil sa kanyang mga stem, kagaya nito, ayan. Ayan po, yung stem niya, hindi naman talaga siya red, medyo may pagka-purple siya. At pati yung mga dahon niya, nagkakaroon din ng ibang kulay, pinaghalong red saka medyo brownish siya na may pagka-purple. Kaya lang, kailangan niya ng sapat na liwanag mula sa araw para ma-maintain niya yung original niya na kulay. Kaya lang, dito po sa amin, madalas yung pagkulimlim na ng panahon, kaya hindi niya nakuha yung magandang kulay niya. Hindi siya nag-purple, hindi siya nag-brownish na may pagka-reddish. Pero okay lang din yan, hindi maapektuhan yung sustansya niya. Kagaya ng Tuscan kale, dahil nga sa ito ay kale din, isa rin ito sa pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. Kaya para makuha natin yung mataas na kalidad ng sustansya, hindi ito nire-recommend na lutuin. Kailangan ito ay i-consume natin ng hilaw. Kasi siyempre kahit gaano pa kasustansya ang isang gulay, kapag ka nainita na, 70% ng sustansya nawawala na. So sayang naman yung pagiging pinakasiksik na sustansya nito. So ang ginagawa ng karamihan, inaano lang ito ginagawang smoothie o kaya naman ay ginagawang juice, biniblender lang tapos saka iniinom. O kaya naman ay yung mga maliliit na dahon ay ginagawang salad. Pero yung mga malalaking dahon nito kasi medyo matigas, so pwede natin siyang i-stir fry o isama sa kahit na anong klaseng lutuin. Nasubukan ko na itong isama sa nilagang baka at saka sa tinola, masarap din naman, parang pechay din, panghalili natin kung sakaling wala tayong pechay. So ito po yun, isa ito sa mga nire-recommenda ko sa mga beginners na itanim lang, kasi lahat ng mga ito ay halos 30 days lang pwede mo na siyang maani. Itong red kale, pwede na siyang maani 30 days lang. Lalo na itong kangkong, napakadali lang niyang patubuin na talagaan. At saka ito yung Tuscan kale, 1.5 months pwede na, pero sabi ko nga kanina, pwede mo na siyang maani kung talagang gusto mo na siyang kainin. At saka yung lettuce, ayun, 25 to 30 days lang, pwede mo na siyang maani. So kung ikaw ay beginners at mag-uumpisa ka pa lang ngayon magtanim, ito yung mga isa o yung mga gulay na pwede natin i-recommenda sa inyo na hindi kayo mahihirapan, at saka yung waiting time natin ng pag-harvest ay hindi ganun katagal.